Ang babae sa bintana. May multo sa lumang bahay ng lola ko sa Taal, Batangas. Hi, ako nga pala si Tonyo, taga Cavite pero ang nanay ko ay tubong Taal, Batangas. Matagal ko na itong gustong ikwento pero ngayon lang ako nagka-oras, at lakas ng loob lol. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero legit to. Sobrang weird, creepy, at hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Bago natin simulan ang kwento, baka naman pwedeng i-like at i-subscribe mo muna ang channel namin. Malaking tulong yan para mas makagawa pa kami ng ganitong content. Salamat at tara, simulan na natin. May lumang bahay ang pamilya namin sa Taal, Batangas. Minana pa yun ng lola ko mula sa lolo niya, so as in sobrang luma na talaga. Kahoy yung buong bahay, may second floor, at puro antigong gamit sa loob. Parang setting ng period drama. Tuwing summer, doon kami nagbabakasyon ng mga pinsan ko. Masaya naman, kahit walang signal at luma ang lahat. Pero may isang kwarto sa taas na hindi talaga pinapabuksan ng lola ko. Laging nakakandado. Kapag tinatanong namin, ang laging sagot, "Wag na kayong makulit, may nagpapahinga dyan." Akala namin biro lang, pero may creepy na feeling sa kwarto na yon. Kahit wala kang nakikita, parang may presensya. Nalaman lang namin ang buong istorya nung medyo tumanda na kami at pinilit namin si lola na ikwento ang totoo. Sabi niya, noong araw daw, may dalagang anak ang dating may-ari ng bahay, ang pangalan niya ay Isay. Tahimik, mahinhin, at sobrang ganda raw. Laging nakaupo sa may bintana ng kwarto, nakatanaw sa kalsada. Lagi raw niyang hinihintay ang kasintahan niyang sundalo na ipinadala sa digmaan noong panahon ng mga Amerikano. Araw-araw, naghihintay siya sa bintana. Nagsusuot pa raw ng puting bestida, parang kasal na lang ang kulang. Pero isang araw, may dumating na telegrama, patay na raw ang sundalo. Hindi raw nakapagsalita si Isay. Tahimik lang siyang pumasok sa kwarto niya. Kinabukasan ng umaga, natagpuan siyang nakabitin sa kisame, suot pa rin ang puting bestida. Simula raw noon, sinarado na ang kwarto at hindi na ito pinagamit ulit. Noong mga 2017, nagbakasyon kami ulit sa bahay. Gabi-gabi, nagkukwentuhan lang kami ng mga pinsan ko sa sala. Isang gabi, parang may narinig kaming mahina na kalusko sa taas. Akala namin pusa, pero may narinig kami ulit, parang may humahagik-gik. Baka may tao sa taas, sabi ng pinsan ko. Umakyat kami. Nasa may landing kami ng hagdan nang biglang may tumambad na anino sa kwarto ni Isay. Hindi kami makapagsalita. Parang babae, nakatayo sa bintana, nakaputi. Walang mukha. Tapos, unti-unting nawala. Minsan naman, habang naglilinis yung tita ko, umuwi siya agad. Nanginginig. Sabi niya, may narinig siyang boses sa loob ng kwarto na sarado. Darating pa ba siya? Hindi lang siya ang nakarinig. Pati yung isa naming kasambahay, tumakbo palabas isang gabi dahil may babaeng umiiyak raw sa taas. Ako mismo, may naranasan. Mga 2:00 ng madaling araw, nagising ako kasi parang may humihila sa kumot ko. Akala ko pinsan ko lang. Pero pagtingin ko, walang tao. Tapos mula sa taas, may tunog ng tumutunog na sahig, parang may naglalakad. Langit-ngit. 1, 2, 3 hakbang. Tumigil. Tahimik. Bigla akong nilamag. Pagtingin ko sa bintana sa labas, may siluetang nakatingin pababa mula sa taas. Hindi ko alam kung totoo, pero ramdam ko, hindi siya tao. Kinabukasan, may mga kalmo sa pader ng hagdan. Para bang may gustong bumaba, pero hindi makaalis. Simula noon, hindi na kami nag-overnight sa bahay. Pinagdasal na raw ito, pero sabi ng lola ko, hindi siya masama. Malungkot lang. Parang naiwan sa mundong to dahil naghihintay pa rin. Minsan, napapaisip ako, ano kayang nangyari kung nabuhay yung sundalo? Natuloy kaya ang kasal nila? O baka sila talaga ang meant, pero hindi. Sa lifetime na to, kung may mumu sa inyo o may karanasan na katulad nito, paher naman, medyo gusto ko nang kausap kasi hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung tanong niya, darating pa ba siya? At dyan nagtatapos ang ating kwento. Sana nag-enjoy kayo at may napulot kayong aral. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod naming mga videos. Maraming salamat sa suporta, at kita-kits sa next upload.